Discredit si Jonathan Morales. Discredit. Gibain ang credibility niyan. Walang maniwala dyan sa hinayupak na yan. Lahat ng sinasabi niya, nagtutugma. Hindi kagaya nung kay Francia, yung sa PIDEA, nagganon-ganon eh. Kahit wala yung video na kamo, wala yung picture. Eh yung yung sinumpaang salaysay. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Very damaging yung maungkat yung laman nung pre-operation report na yun. Ano yung pinirmahan na yun? Kaya ako titignan ninyo discredit si Jonathan Morales. Discredit. Gibain ang credibility niyan. Walang maniwala dyan sa hinayupak na yan. Eh, ang problema, operator yung tao. magaling yung tao. May sariling disposition yung tao. May confidence. Kaya mahirap mong gibain. Eh, never nga ako, kahit nga never convicted, no? Kaya kung titignan nyo, kahit nga convicted yan, maniniwala pa rin yung tao. Why? Because lahat ng sinasabi niya, nagtutugma. Hindi kagaya nung kay Francia, yung sa PIDEA, nagganon-ganon. Kitang-kita ng tao, nagsisinungaling. Kaya nga nagagalit ang tao kay Bato kasi hindi mo pinalo up. Kitang-kita mo naman na nag-hesitate siya sa sagot niya. Para bang tas biglang nangailangan niya ng lawyer. So may semblance ng credibility si Morales kahit saan nyo daanin, no? Kaya minala si Bato. Kaya ang mga tao naniniwala doon kay Morales. Ang problema, siya rin yung nakapirma. Siya rin yung nag-interrogate o kumausap, for that matter, dun sa confidential informant. So, alam niya yung pangyayari, kaya kahit ganun-ganunin mo, hindi pa na-probe ng husto yung tao, yung kwento. De sana sa susunod, kung na-probe yun, kakaharang kasi, yung kakapigil, lalong nakakasama eh. Kasi kung yan na pinagkwento lang siya, pinagkwento, sa susunod, sa October 7, de sana makaka-rebound o maku-question yung mga pinagsasabi niya. And then they can invent. Ang punto, yung picture na yun talagang damaging. Because yung kwento, pati yung affidavit, yung deposition na sinasabi, yung affidavit ng confidential witness, damaging yun. Kasi the way na kinukwento ni Morales, the way na kinuwento, kitang-kita na talagang madidiin si BBM doon. Kahit wala yung picture Kahit wala yung video na kamo, wala yung picture. Yung sinumpaang salaysay. Grabe yun. Ang tanong pa nga doon may ba yun, naka-notarize ba yun? May sinong pumirma doon? Tapos itong tanong, kung naka-folder lahat yan, at makikimarites ka na rin lang, o kaya ipapasa mo yung impormasyon, do you think iiwanan mo yung mahalaga? Ano yung pinakamahalaga doon sa folder na yun? Sa tingin nyo? Anong pinakamahalaga? Di ba yung picture? Yung affidavit? Yung pre-operation report, yun yung bungad pa lang. Confidential. Tapos nun, pre-operation report. May hingi ng permiso, ma-operatan. Tapos, syempre, naka-attach yung salaysay nung informant. Tapos, yung picture. Iwanan mo yung picture tsaka yung salaysay at yun lang i-expose mo, yun lang ibibigay mo. Hindi. Kaya buong buo yun. Ngayon, tanong, balik ako. Kung pinatigil yan ni Ochoa,
it follows na pinadukot yung file. It follows yun, pinadukot na yan. Alam ka, papipigil mo, derogatory yun sa katsokoran mo na, asawa ng katsokoran mo. Derogatory talaga yun. Tapos nun pwede mo kasing hawakan yung file, pwede mo hawakan yun, take possession of it, para meron kang dinadanggel. Kontrolado mo yung pamilya. Kontrolado mo si BBM. Kasi kung hindi, ilalabas ko to. Yung ganon. So talagang, ang chances are, pinadukot yon. Now, malalaman natin kung ano yung magiging ano. Siyempre, de-deny niya yun eh. Alam nga na maaminin niya, di sumakit ang ulo niya. Ba't niya aminin? Na pinapigil niya, illegal yun. Eh di parang nakipag-ano siya. So, isa yun sa ano. Kaya nga, come to think of it, no, namatay si Robredo, bakit napakahalaga nung Blue Book ba yun? Yung Blue Book na kinuha sa kondo, no? Talagang dinustring ka pa yung ano, at ano yung nakasulat doon sa Blue Book na yun? Yung Matrix. Baka nandun din si, ano, no? Anyway, panay haka-haka na lang tayo ngayon. But ang definite tayo, merong presidente, ex-president, ang nagsabi na nagtitake BBM. Saan galing yung impormasyon na yun? Yun ang gusto ko madinig eh. Saan galing yung impormasyon na yun? Sino nagbigay sa kanya? Kailan niya nakuha? At gaano karami yung nabasa niya? Is it the whole folder? Question. Kung kinuha ni Ochoa yun, pinakuha, pinadukot o whatever, bakit napunta ngayon kay Maharlika? Bakit may kopya si Maharlika? So chances are, bago ma-purge yung dokumento na yon, na sinasabi ngayon ng PIDEA na wala talaga, wala, promise, wala. It's either nagsisinungaling talaga sila or talagang wala. They're telling the truth. Baka mamaya dyan, masabihin pa, lie detector test pa, etc. Palay detector test si Jonathan, tas palay detector din yung ano, yung Francia, lahat sila sa PIDEA, lie detector. Kaya nga makita mo kung ano yung mapapanood naman ninyo, parang teleserye yan eh, na ano, parang ano nga, circus, it's just a shilin. Parang sa erap nga, no? At pagka na-corner, na box in sila, it has to be very fast. Kasi, merong benefit ang administration ng history. May nakaraan. Mamili ka nga, EDSA 1 ba to? O EDSA 2 ba to? O combination ba to? Lumipad yung tatay ko. Lumipad kami. Hindi namin kakampi Amerikano nung kakampi ng Amerikano, si Cory Aquino. Yung inaasahan namin kakampi namin, wala. Dinala kami sa Hawaii. Ang setting ngayon, kakampi niya ang Amerikano. Yun yung ano, wow, kakampi niya Amerikano. Delikado tayo delikado. So, kaya Duterte camp is mga loyal sa mga Duterte, mga think tank ng Duterte, advice, huwag kayong magbabaka sakali na panalo na ayan na malapit na. Nadidinig ko. Pinagkakabit na gano'n. Malapit na. Para bang grabe, no? Victory is at hand. Parang gano'n eh. Gano'n ang dating. Huwag kayong magbabaka sakali. Baka mabulaga kayo. Tapos mauwi na naman. Dinaya kami. Dinaya kami. Nag-declare bigla ng gere. Dineclare ka agad. Bukod di namin nasaan yun, nagkagera, biglang martial, biglang ano, state of war, yari. Siya nga pala, sa usapang West Philippine Sea, no, yung minoterkano na naman tayo, no, tapos gusto na nating sumagot, nihintay lang natin kung ano yung magiging posisyon ng AFP, tsaka ng ano, Coast Guard. Tapos merong pinag-uusapan na we're going to develop a visiting forces also agreement with France. Ewan ko yung sa Australia.
So parang, ha? Kung pinag-uusapan natin na madagdagan yung visiting forces agreement with other nations, with other countries, does it not follow logically na wala balak ang Pilipinas, at least itong administration na to,